Si Gloria at Patrick Villafuerte ay kabilang sa mga pinakamayayamang pamilya sa kanilang lungsod. Sa kabila ng kanilang kasikatan at kayamanan, kilala sila sa pagiging matapobre at mayabang. Lumaki sila sa mundo ng mararangyang kasayahan at walang limitasyong yaman. At ang ganitong pamumuhay ay naipasa rin nila sa kanilang mga anak na sina Sofia at Lucas. Isang hapon habang nagkakape si Gloria sa kanilang napakalaking veranda, tanaw ang hardin na parang mula sa isang magazine. Napatingin siya sa kanyang asawa na si Patrick na abala sa kanyang laptop. Patrick, nakita mo ba ang bagong SUV na dumaan kanina? Parang ang luma na ng kotse nila. Hindi ko alam kung paano nila nakakayanang iparada ang ganong sasakyan sa tapat ng bahay natin eh. Tumawa ng bahagya si Patrick at tinungo si Gloria habang hawak ang tasa ng kanyang espresso. Gloria, hindi naman lahat may kakayanan tulad natin pero tama ka. Nakakahiya nga. Dapat siguro ipatanggal natin ang karatulang no parking sa harap eh. Baka sakaling mahiya silang iparada ang ganong kalumaang sasakyan nila. Sa kanilang sala, narinig ito ni Sofia, ang panganay na anak na 16 na taong gulang. Habang nagbubuklat ng isang luxury magazine, tumawa ito nang marinig ang usapan ng mga magulang. Mama, Papa, kung gusto nyo, sabihan ko na lang sa kanila. Di ba dapat tayong mga Villafuerte ang nagbibigay ng standard dito sa village natin? Baka kasi isipin nila na acceptable na ang ganyang klase ng sasakyan dito. Si Lucas naman, ang bunsong 14 na taong gulang, ay abala sa paglalaro ng kanyang high-end gaming setup. Ngunit sumingit sa usapan. Ate Sofia, kung ako sa'yo, wag mo na silang kausapin. Baka mahawa ka pa sa pagiging cheap nila eh. Natatawang sumagot si Gloria. Tama ka anak, hindi natin kailangang bumaba sa level nila. Pero alam nyo, kailangan talaga nating ipakita sa kanila kung sino ang may kapangyarihan dito eh. Nagpatuloy ang ganitong usapan ng pamilya. Ang bawat isa ay tila nagkakakompetensyahan sa pagpapakita kung sino ang may mas mataas na antas ng kayabangan. Hindi nila napansin na habang sila ay nagpapalitan ng opinyon, nasa gilid lamang ang kanilang katulong na si Linda, ang kanilang matagal ng kasambahay. Tahimik itong nagwawalis at pinipilit na huwag pakinggan ang mga sinasabi ng pamilya. Ngunit hindi niya mapigilang mapailing. Nang matapos ang usapan, lumapit si Sofia kay Yaya Linda. Yaya, pakiayos nga yung bagong koleksyon ng designer bags ko sa kwarto. Gusto kong ma-display sila ng maayos. At isa pa, linisin mo yung lalagyanan ng mga alahas ko. Parang ang dumi na, nakakairitang tignan. Opo, Ma'am Sofia, sagot ni Yaya Linda habang pilit na ngumiti. Sa isip-isip niya, ang mga batang ito tila nakakalimot na tao rin siya. Habang naglalakad papunta sa kwarto, narinig niya ang mag-asawang nag-uusap tungkol sa paparating na fundraising event sa kanilang mansyon. Patrick, di ba yung mga magulang ng mga kaibigan ng anak natin, inimbitahan mo rin? Tanong ni Gloria. Alam mo, I just hope na hindi naman sila magdadala ng kung ano-anong regalo na parang nabili lang sa kanto. Bakit naman natin sila inaasahan, Gloria? Alam mo namang tayo ang highlight ng gabi. Ang importante, makita nila kung paano maghanda ang tunay na elite. Napabuntong hininga si Yaya Linda. Paano kaya sila magbabago kung ganito na ang nakalakihan ng kanilang mga anak? Habang iniisip niya ito, bumalik siya sa paglilinis at tahimik na nanalangin na sana ay may mangyaring pagbabago sa pamilyang ito na tila nalulunod sa kanilang sariling kayabangan. Ngunit sa puntong yun, tila wala pa ring pumapasok sa isip ng mga Villafuerte na may mali sa kanilang pag-uugali. Dumating ang gabi ng fundraising event sa mansyon ng mga Villafuerte. Ang buong bahay ay pinalalamutian ng mga mamahaling dekorasyon, mga bulaklak na inangkat pa mula sa Holland, kristal na chandelier na nagliliwanag sa buong ballroom. At ang mga mesa na may nakadisplay ng mga gintong silverware, lahat ng ito ay nagpapakita ng marangyang buhay ng pamilya. Ang tema ng gabi ay elegance and exclusivity at ito'y naging malinaw sa bawat detalye. Habang dumarating ang mga bisita, masiglang sumasalubong si Gloria na suot ang isang couture gown mula Paris at si Patrick na nakatoksido na tila kinuha mula sa isang luxury fashion show.
Sina Sofia at Lucas sa kanilang mamahaling kasuotan ay nakatayo malapit sa hagdan, pinagmamasdan ng mga bisita na dumadating. "Oh, tignan mo Patrick," sabi ni Gloria habang pabulong na sumusulyap sa isang pamilyang pumasok. Ang lalaki ay naka-business suit ngunit halatadong hindi ito mamahalin at ang kanyang asawa ay nakasimple lamang na cocktail dress. Bakit kaya naisipan nilang magpunta dito? Hindi ba dapat sumunod sila sa tema ng party? Elegance daw pero parang pupunta sila sa simpleng dinner date lang eh. Napangisi si Patrick habang iniinom ang kanyang alak. Alam mo naman mahal, hindi lahat kayang maging katulad natin. Pero nakakahiya talaga. Dapat siguro maglagay tayo ng dress code sa susunod. Habang pinapansin ng mag-asawa ang mga bisita, naglakad si Sofia papunta kay Gloria. "Mama, nakita mo ba yung babaeng nakasuot ng peking designer gown? Grabe naman. Parang ginawa lang na parang manggaya ng totoong class eh. Pero mukha talagang peke." Tumawa si Gloria at tinapik ang balikat ng anak. "Tama ka Sofia. Minsan kailangan natin silang hayaan para kahit papaano maramdaman nilang bahagi sila ng ganitong mundo. Kahit halata namang hindi talaga." Habang tumutugtog ang live orchestra, lumapit ang isa sa mga bisita, si Ginang Santos, isang guro na kilala sa kanilang lugar at isa sa mga organizers ng event. Simple lamang ang suot nito, isang desenteng gown na bagay sa kanyang propesyon. Bumeso ito kay Gloria. "Gloria, ang ganda ng venue nyo. Talagang napakaganda ng idea nyong mag-host ng ganitong event. Alam niyo na para makatulong sa komunidad," sabi ni Ginang Santos na may ngiti. Ngunit imbis na pasalamatan nito, ngumiti si Gloria ng pilit at sinabing, "Oh, salamat Mrs. Santos. Alam mo naman, gusto naming ibahagi ang blessings namin. Pero by the way, saan mo nabili ang suot mong gown? Parang hindi ko pa ata ito nakita sa mga butik na pinupuntahan ko ah." Namula si Ginang Santos at hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Ito ba gawa lang ng isang lokal na mananahi sa bayan? Simple lang naman to." Sumingit si Patrick na may ngisi na tila nanunuya. Talaga namang simple. Pero alam mo Mrs. Santos, minsan okay din namang mamuhunan sa mga bagay na magpapakita ng class mo. Sabi nga nila, first impressions matter, di ba? Habang pilit nung mingiti si Ginang Santos, lumapit si Yaya Linda upang magdala ng tray ng mga horse diva. Napatingin naman si Sofia sa kanya at sumimangot. "Yaya, pakiangis nga yung tray. Nakakaya namang makita ng mga bisita na parang hindi ka naman nag-ensayo ng maayos eh." Mabilis namang umalis si Yaya Linda ngunit ramdam ang pagkapahiya. Napatingin siya kay Ginang Santos na parang nakikiusap ng tawad sa hindi pagsasalita na pamamaraan. Nagpasalamat si Ginang Santos sa pagkain at nagpaalam upang bumalik sa kanyang mesa, dala ang bigat ng mga pasaring na natanggap niya. Sa dulo ng gabi, habang nagpapasalamat si Gloria sa mga bisita, may narinig siyang usapan mula sa isang grupo na nagkomento tungkol sa pagiging mapagmata ng kanilang pamilya. Hindi man lang nila iniisip na baka sa amin din manggagaling ang malaking bahagi ng donasyon, sabi ng isang babae. Nakakatawa na sila ang nagmamalaki na sila ang tumutulong pero malaking bahagi naman ng pera nila ay napupunta lang sa kanila. Narinig ito ni Gloria ngunit imbis na magalit, ngumiti siya ng pagtutuso. "Patrick," bulong niya sa asawa. "Nakikita mo ba? Kahit anong gawin natin hindi nila kayang abutin ang level natin. Pero hayaan mo na sila. Tayo naman ang bida ngayong gabi." Ang pamilyang Villaferte ay umakyat sa entablado upang magbigay ng maikling talumpati. Ipinagmamalaki ang kanilang kontribusyon sa komunidad. Ngunit sa mata ng karamihan, ang kanilang kayubangan ay mas nanonood kaysa sa kanilang mga sinasabing kabutihan. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang fundraising event, muling napansin ng pamilyang Villaferte ang kanilang mga kapitbahay. Sa pagkakataong ito, napansin nila na maraming bata sa kanilang subdivision ang naglalaro at naliligo malapit sa kanilang mansyon, sa isang bakanting lote kung saan may maliit na pansamantalang pool na itinayo ng ilang residente. Narinig ni Gloria ang mga tawanan mula sa veranda ng mansyon habang umiinom ng kanyang afternoon tea. "Patrick," sabi ni Gloria habang inilalapag ang tasa niya sa marmol na mesa.
Naririnig mo ba yun? Ang ingay nila. Bakit kaya hindi nila maisip na hindi bagay ang ganitong klase ng aktibidad dito? Sila pa talagang naglalagay ng kung ano-anong inflatable pool sa tabi ng ating property. Napailing si Patrick habang binabasa ang isang business report sa tablet. Alam mo, Gloria, hindi ba't dati ko nang sinabi sa Homeowners Association na dapat merong standard ang mga bahay dito? Tapos ngayon, naglalagay sila ng ganyang pool na parang pang probinsya. Nakakahiya nga talaga. Habang nag-uusap ang mag-asawa, lumapit si Sofia. Nakakagagaling lamang sa kanyang tennis lesson sa kanilang private court. Mama, Papa, bakit hindi na lang natin ipagamit ang private pool natin sa kanila para hindi sila nagkakalat sa tabi ng bahay? Pero may kondisyon syempre. Dapat bayaran nila ng malaking halaga ang renta para malaman nila ang halaga ng paggamit nito. Napangisi si Gloria sa sinabi ng anak. Sofia, magandang idea mo pero hindi natin kailangang hayaan silang gamitin ang ating pool. Ang ganitong klase ng karangyaan ay hindi para sa kung sino-sino lang. Biglang sumingit si Lucas na kararating lang mula sa gaming room. Tama si Mama, baka madumihan pa nila ang pool natin. Ano sila? Exclusive lang to para sa atin, no? Kinabukasan, habang naglalakad sa hardin, narinig ng mag-asawa ang usapan ng ilang kapitbahay sa labas ng kanilang gate. Ang ilan ay nagmumungkahi na gawing community pool ang private pool ng Villafuerte family, lalo na't halos hindi naman nila ito nagagamit. Agad na tumawag si Gloria kay Patrick mula sa kanyang phone. Patrick, narinig mo ba yun? Ang kapal ng mukha nila. Gusto nilang gamitin ang ating pool na para bang karapatan nila yun. Kusapin mo nga si Mr. Lopez sa Homeowners Association. Sabihin mo sa kanya na hindi ko ito papayagan. Nang gabi ring yun, nagkaroon ng emergency meeting ang Homeowners Association kung saan ipinahayag ni Patrick ang kanilang opposition. Huwag tayong magpakatanga, ani Patrick habang tumatayo sa harap ng grupo. Ang ganitong mga pasilidad ay hindi para sa lahat. Hindi pwedeng gamitin ng mga kapitbahay ang aming pool para lamang magkaroon sila ng lugar para magpalamig. Kailangan nilang maintindihan na ang ganitong bagay ay bunga ng pagsusumikap at yaman. Hindi na nakapagsalita ang iba, lalo na't alam nilang si Patrick ang pinakamalaking donor ng Homeowners Association. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Gloria sa ilang miyembro. Kayo na ang bahala na iparating sa ibang desisyon. Siguro naman alam nila kung paano rumispeto sa privacy ng isang pamilyang tulad namin. Ilang araw matapos ang meeting, nagpalagay si Gloria ng bagong bakod sa paligid ng kanilang pool. Ang bakod ay mataas. May barbed wire sa itaas at may nakalagay pang karatula na private property, no trespassing. Nang makita ito ng mga kapitbahay, hindi na nila napigilan ang pagkomento. Bakit hindi na lang nila hinayaan na gamitin yun ng mga bata? Hindi naman siguro mababawasan ang kayamanan nila kung ipapahiram nila kahit minsan lang. Sabi ng isang nanay na dating nag-aasam na mapaliguan ang kanyang anak sa pool. Sa kabila ng mga pagpuna, masaya naman ang pamilyang Villafuerte sa kanilang desisyon. Habang naglalakad sa gilid ng kanilang bagong bakod, sinabi ni Sofia kay Lucas. Nakakatawa sila. Akala nila makakagamit sila ng pool natin, sa totoo lang, hindi nila kaya ang maintenance fee ng ganito kalaking pool. Gagamit pa sila. Napatawa naman si Lucas at sumang-ayon. Tama, hindi talaga nila ka-level ang pamilya natin. Habang naglalakad papasok sa mansyon, hindi nila napansin si Yaya Linda na tahimik na nagwawali sa hardin. Napailing ito habang iniisip. Paano kaya matututo ang pamilyang ito na ang yaman ay hindi palaging sukatan ng pagkatao? Makalipas ang ilang linggo matapos nilang ipasara ang kanilang private pool mula sa mga kapitbahay, muling bumida ang pamilya Villafuerte. Ngunit sa pagkakataong ito, sa eskwelahan naman ni na Sofia at Lucas. Ang eskwelahang kanilang pinapasukan ay isa sa pinakamahal at presteryosong paaralan sa lungsod. Ito ang lugar kung saan gustong ipakita ng mga magulang ang kanilang yaman at impluwensya. At walang sino man ang mas biyasa sa larangang iyon kaysa kila Gloria at Patrick. Isang araw may school event na dinaluhan ng mga magulang. Ito ay isang parent-teacher partnership day kung saan maaaring makita ng mga magulang ang progreso ng kanilang mga anak at magbigay ng kontribusyon sa mga proyekto ng paaralan. Siyempre, para sa mga Villafuerte, hindi ito simpleng araw.
Ito ay pagkakataon para magpasiklab. Pagdating sa eskwelahan, pumarada ang kanilang luxury SUV na kumpleto sa driver at isang assistant na nagdala ng mga regalo para sa mga guro. Sa loob ng sasakyan, pinaplastic pa ni Gloria ang kanyang malarina ng ngiti habang sinasabihan si Sofia at Lucas. Ngayon, tandaan nyo, dapat ipakita nyo sa lahat na kayo ang pinakamatalino at pinakamahusay dito. Huwag kayong makikipagkaibigan sa mga hindi natin kauri, understand? Sabi ni Gloria habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Sumang-ayon si Sofia. Mama, natural naman na yun. Sino bang gugusto yung makipagkaibigan sa kanila? Ang iba nga dito, mas mababa pa ang grade sa akin pero ang yayabang. Habang naglalakad sila papunta sa auditorium, napansin ni Gloria ang ibang mga magulang na abala sa pakikipag-usap sa mga guro. Agad niyang hinanap ang prinsipal. Nang makita niya ito, malapad ang kanyang ngiti at nilapitan ng prinsipal na si Mrs. Ramirez. Mrs. Ramirez, napansin ko na tila kulang ang mga kagamitan sa science lab niyo Panimula ni Gloria. Alam niyo, nag-usap kami ng asawa ko at naisip naming mag-donate ng bagong laboratory equipment. Siyempre, gusto lang namin na ang mga anak namin ay matututo gamit ang pinakamahusay na kagamitan. Anong sa inyo? Nagulat at natuwa si Mrs. Ramirez. Naku Ma'am Gloria, napakalaking tulong yan sa mga estudyante. Salamat sa inyong generosity Ngunit ang kasunod na sinabi ni Gloria ay tila mas mayabang kaysa sa tunay na hangaring tumulong. Oh, it's nothing. Siyempre gusto lang naming ipakita na kami ay bahagi ng pagpapahusay ng paaralan. After all, gusto ko ring malaman ng ibang magulang na kami ay committed sa excellence. Sa kabilang banda, si Patrick naman ay abala sa pakikipag-usap sa iba pang mga tatay. Habang sila'y nagkikwentuhan, nabanggit ni Patrick ang mga extracurricular activities ng kanyang mga anak. Alam niyo, yung anak kong si Lucas, ang galing talaga sa robotics. Lagi naming pinapadala yun sa mga international competitions at lagi siyang nananalo. Siyempre, dapat lang. May private coach kasi siya mula pa sa Japan. Habang nagsasalita si Patrick, tahimik lamang na nakikinig ang ibang mga tatay. Nahalata sa kanilang muka ang pagkaasiwa. Isa sa kanila, si Ginoong Santos, ay nagtanong, napakaganda ng mga achievements ng anak mo pero paano naman ang ibang mga estudyante? Hindi ba't maganda ring bigyan sila ng pagkakataon? Napangiti si Patrick ngunit halata sa tono ang kayabangan. Oh, sigurado akong may mga pagkakataon din sila. Ngunit ang mga bagay na tulad ng tagumpay ay hindi basta-bastang nakukuha. Ito ay pinaghihirapan at syempre may tamang suporta. At yun ang ginagawa namin para sa mga anak namin. Pera-pera lang yan pare. Samantala sa hallway ng eskwelahan, si Sofia naman ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaklase. May isa sa kanila na nagkomento sa kanyang mamahaling bag. Sofia, ang ganda ng bag mo. Anong brand yan? Mukhang imported Tanong ni Ana, isa sa kanyang kaklase. Tumawa si Sofia ng bahagya. Oh, hindi ko na nga maalala kung saan ito galing Minsan kasi nakaka-overwhelm yung dami ng mga regalo sa akin. Pero oo, for sure imported to. Siguradong wala pang may ganito sa buong Pilipinas. Sa gitna ng pagyayabangan, napansin ni Sofia ang isang estudyanteng naglalakad na may simpleng gamit at mga lumang sapatos. Sinadya niyang lakasan ng boses. Nakakaloka naman, hindi ba dapat sa ganitong school bawal ang mga hindi branded na gamit? Dapat sinisigurado naman ng administration na ang mga students dito ay may standards din sa pananamit. Ang mga sinabi ni Sofia ay nagdulot ng katahimikan sa grupo. Napatingin ng ibang mga kaklase ngunit walang sumagot. Halata ang pagkaasiwa, ngunit si Sofia ay masaya sa kanyang sinabi. Tila ba proud sa kanyang opinyon. Habang pauwi na ang pamilyang Villaferte pagkatapos ng event, hindi mapigilan ni Gloria na magkomento sa kanyang asawa. Patrick, ang galing ng mga anak natin. Napansin mo ba kung paano sila nakakaangat sa lahat? Nakakatuwang isipin na tayo ang dahilan kung bakit ganun sila. Napangiti si Patrick habang inaabot ang isang basong alak mula sa kanilang driver. Oo naman Gloria, sa atin talaga nila nakuha ang pagiging exceptional. Walang duda na ang pamilya natin ang modelo ng pagiging elite. Habang papalayo ang kanilang sasakyan mula sa eskwelahan, hindi nila napansin ang mga tingin ng ibang magulang.
mga tingin na puno ng hindi pagsang-ayon sa kanilang ugali. Ngunit walang lakas ng loob na kontrahin ang mayayamang Villaferte. Isang Sabado ng umaga, nagpasya ang pamilyang Villaferte na magpunta sa isang high-end mall upang mamili ng mga bagong gamit. Karaniwan na sa kanila ang araw na ito kung saan nagpapakita sila ng kanilang kayamanan at nagpapasiklab sa mga taong kanilang nadadaanan. Kasama nila si Yaya Linda na may simpleng suot, isang asul na bestida at sandals na matagal nang ginagamit. Habang naglalakad sila papasok sa mall, napansin agad ni Sofia ang yaya nila. Tumigil ito at nilingon si Yaya Linda. "Yaya, seryoso ka ba? Ganyan ang suot mo? Parang hindi ka naman nag-effort. Alam mo namang papunta tayo sa mall na to, di ba? Nakakahiya ka naman." Napatingin si Yaya Linda sa kanyang sarili, bahagyang namula. "Pasensya na, Ma'am Sofia. Akala ko po okay lang kasi pupunta lang tayo para mamili." Sumingit si Gloria. Pinandilata ng kasambahay. "Linda, ano ba naman yan? Di ka man lang nag-isip. Kung hindi ka lang importante para maging tagabitbit ng mga pamimili namin eh. Di ka sana kasama. Pero mukhang napag-iwanan ka na ng panahon. Kailangan man na talagang magpalit ng pananamit. Isipin mo nga." Tahimik na sumunod si Yaya Linda, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang kahiyat. Sa kanilang paglalakad, naririnig niya ang usapan ni Gloria at Sofia. "Alam mo, Mama, dapat siguro bumili tayo ng damit para sa kanya," sabi ni Sofia habang nagtatapon ng tingin kay Yaya Linda. "Pero hindi masyadong mahal. Ayoko namang magmukha siyang kasing ganda natin." Tumamaw si Gloria ng bahagya. "Tama ka, anak. Basta siguro disente lang. Di naman kailangang designer. Sa totoo lang, hindi bagay sa kanila ang magmukhang marangya eh." Samantala si Patrick na abala sa kanyang telepono ay sumabat din. "Hayaan mo na, Gloria. Ganyan naman talaga ang mga katulad nila. Hindi nila kayang abutin yung class natin kahit bigyan pa sila ng magagarang damit." Pagdating nila sa isang sikat na luxury store, agad na tinapik ni Sofia ang yaya. "Yaya, dito ka lang sa labas. Ayokong sumama ka sa amin sa loob, baka isipin ng mga tao na ikaw ang bumibili." Nagpigil ng buntong hininga si Yaya Linda at tumango. "Opo, Ma'am Sofia," sagot niya. Pilit na pinapanatili ang respeto kahit mabigat na ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng tindahan, masayang namili ang pamilya. Nag-usap-usap sila tungkol sa mga mahal nilang bag at sapatos. Habang sa labas ay nakaupo si Yaya Linda sa isang bench. Pinapanood ang ibang taong dumadaan. May ilan sa kanila ang lumapit sa kanya. Nagtatanong kung naghihintay siya ng pamilya. Ngunit umiling lang siya at sinabing, "Kasama ko ang amo ko." Paglabas ng Villaferte family, dala-dala ni Yaya Linda ang ilang bag na puno ng pinamili na Gloria at Sofia. Ngunit sa kanilang paglalakad, muling napansin ni Sofia ang kanyang yaya. "Mama, bakit hindi mo sila pinabili ng kahit anong sapatos? Tignan mo naman yung suot niya ni Yaya. Parang galing pang ukay-ukay." "Mabait na nga akong pinasama ko siya eh," sagot naman ni Gloria. "Hindi naman niya kailangang magmukhang sosyal. Ano bang silbi ng simpleng yaya kung magmumukha siyang ka-level natin, di ba?" Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Yaya Linda ang sariling magtanong. "Ma'am, pasensya na po kung nakakahiya ang suot ko. Pero ginagawa ko lang naman ang trabaho ko." Ngunit imbis na intindihin ang damdamin ng yaya, tumawa si Gloria. "Linda, trabaho mo ang sumunod sa amin. At bahagi niya nang hindi kami mapahiya. Tandaan mo yan." Habang pauwi, nanatiling tahimik si Yaya Linda. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang masaktan sa mga salitang sinabi ng pamilya. Ngunit pinili niyang manahimik. Para sa kanya, ang trabaho ay mahalaga upang masuportahan ang kanyang pamilya. Kahit pa madalas ay napapababa na ang kanyang dignidad. Sa likod ng sasakyan, patuloy na nagtatawanan sina Sofia at Lucas tungkol sa kanilang pinamili. Para sa kanila, isa lamang si Yaya Linda sa maraming bagay na nagpapaikot ng kanilang marangyang mundo. Ngunit sa bawat yabang at kayabangan ng kanilang ipinapakita, unti-unting nawawala ang mas malalim na koneksyon sa mga taong nasa paligid nila, lalo na sa isang taong matagal nang naglilingkod sa kanila ng tapat. Makalipas ang ilang araw, dumalo sina Gloria at Patrick sa isang exclusive business dinner na inorganisa ng isa sa mga pinakamalaking business association sa lungsod. Ang venue ay isang 5-star hotel at ang bawat dumalo ay mga prominenteng negosyante ni kilala sa kani-kanilang industriya.
Siyempre, hindi maaaring mawala ang Villafuerte couple na kilalang kilala sa kanilang pagiging malalaki ang ulo pagdating sa negosyo. Suot ni Gloria ang isang mamahaling gown na gawa sa isang kilalang designer, habang si Patrick ay naka-custom tailored na tuxedo. Pagpasok pa lang nila sa hall, agad silang napansin ng mga bisita. Naglakad sila na parang hari at reyna, halos hindi pinapansin ng iba. Habang umiinom ng champagne, nilapitan sila ni Mr. Suarez, isang negosyanteng kilala sa industriya ng agrikultura, bagaman hindi kasing yaman ng mga Villafuerte. Si Mr. Suarez ay kilala sa pagiging matyaga at mapagkumbaba. Patrick, Gloria, magandang gabi. Bati ni Mr. Suarez na may ngiti. Salamat at dumalo kayo sa event na ito. Alam kong busy kayong dalawa. Ngumiti si Patrick ngunit halata sa kanyang tono ang kayabangan. Oh, Mr. Suarez, syempre naman, hindi namin papalampasin ang ganitong event. Alam mo naman, mahalaga sa amin ang manatili ang network namin sa business world. Sumabat si Gloria habang iniinom ang kanyang champagne. At syempre, gusto rin naming makita kung paano ang takbo ng mga negosyo ng iba. Nakakatuwa namang malaman kung paano nila tinutumbasan ang aming mga tagumpay. Bahagyang nagkibit balikat si Mr. Suarez. Pilit na iniintindi ang kanilang mga pahayag, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Patrick, balita kayo magandang takbo ng bagong branch ng tech company ninyo. Ano bang sikreto ng tagumpay niyo? Ngumiti si Patrick. Ngunit halatang pagmamalaki sa kanyang sagot. Simple lang naman, Mr. Suarez. Vision at execution. Hindi ito para sa lahat. Kailangan mong mag-invest ng malaki. Hindi gaya ng ibang negosyo dyan na puro trial and error lang ang ginagawa. Bahagyang napangiti si Mr. Suarez. Ngunit ang susunod na sinabi ni Gloria ay tila mas tumagos. Tama si Patrick. At alam mo Mr. Suarez, sa totoo lang, hindi lahat ng negosyo ay kayang sumabay sa global market. Halimbawa, ang agrikultura. Sa totoo lang ha, mahirap talagang gawing world class ang industriya kung limitado ang resources. Namula si Mr. Suarez ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Tama kayo Gloria, pero naniniwala akong kahit ang simpleng industriya, basta't may malasakit sa mga tao ay may tutulong sa ekonomiya. Tumawa si Gloria, bahagyang iniiling ang ulo. Tama naman, pero alam mo, iba talaga ang industriya namin kapag nasa tech o luxury market ka. Mas malawak ang reach, mas mataas ang kita at mas sophisticated ang audience. Diyan sa agrikultura? Well, ibang usapan yan. Habang nagpapatuloy ang dinner, naging tampok ang Villafuerte couple sa usapan. Sa bawat tanong, tila ang sagot nila ay laging nagdadala ng kayabangan. Pinapakita na sila ang pinakamagaling sa lahat ng aspeto. Hindi nakaligtas dito ang ibang negosyante na tahimik lamang na nakikinig ngunit halata ang pagkaasiwa. Isang negosyanteng babae si Mrs. Delgado ang hindi nakapagtimpi at sumingit sa usapan. Patrick, Gloria, napapansin ko na talagang napaka-successful ng mga negosyo ninyo pero hindi ba't ang tunay na tagumpay ay nasusukat din kung paano mo tutulungan ng iba? Tumawa si Patrick at sumagot. Oh, Mrs. Delgado, huwag kang mag-alala. Tinutulungan namin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Pero kung iisipin mong magbibigay kami ng libreng tulong, siguro hindi yon ang aming estilo. Nang matapos ang dinner, umuwi ang Villafuerte couple na tila ba tagumpay na tagumpay sa kanilang pagpapakita ng kayabangan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, maraming negosyante ang tahimik na nag-usap tungkol sa kanilang pag-uugali. Isa sa kanila ang nagsabi, minsan kahit gaano kalaking yaman, hindi nito kayang punan ang kawalan ng tunay na malasakit no? Isang hapon habang nagkakape si Gloria sa kanilang veranda, napansin niya ang isang lumang pick-up truck na pumarada sa harap ng bahay na matagal ng bakante sa kanilang village. Bumaba mula rito ang isang mag-asawang matanda na sa unang tingin pa lang ay hindi na umaayon sa tinatawag nilang standards. Ang babae nakasuot ng simpleng bestida at ang lalaki naman ay nakasandals at lumang polo. Kasunod nito, nagsimula silang magbaba ng mga gamit, kahon-kahon ng mga damit at ilang lumang kasangkapan. Nagtaas ng kilay si Gloria at agad na tinawag ang asawa. Patrick, halika rito.
Tingnan mo mga bagong kapitbahay natin, parang hindi sila nababagay dito. Oh. Ano kayang iniisip ng management ng village na payagan silang tumira dito? Naku naman. Lumapit si Patrick. Bit-bit ang kanyang wine glass at sinulyapan ang bagong mag-asawa. Tama ka, Gloria. Mukhang nagkamali yata ang Homeowners Association. Ay nako, paano sila napunta sa lugar na to? Parang sa probinsya dapat nakatira yan hindi dito. Hindi nagtagal, dumating si Sofia at Lucas mula sa tennis practice. Napansin nila ang mga taong nag-aayos sa bagong bahay. Mama, sino yan? Mukhang hindi sila bagay dito sabi ni Sofia, sabay ira. Yan nga ang sinasabi ko mga anak. Akalain mo kung sino-sino na lang yung pinapayagan dito sa ating village. Mukhang hindi nga nila naiintindihan ang halaga ng exclusivity Sagot ni Gloria. Hindi nakatiis si Gloria at nagdesisyong dumaan sa harap ng bahay habang kunwaring nilalakad ang kanilang aso. Huminto siya sa tapat ng bagong lipat na mag-asawa at nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Magandang hapon, bati niya, ngunit halata sa tono ang pagmamataas. Bagong lipat kayo, hindi ba? Mukhang marami kayong bitbit. Galing ba kayo sa malalayong lugar? Ngumiti ang matandang babae. Mukhang hindi alintana ang tono ng tanong ni Gloria. Oo, iha, bagong lipat po kami. Galing kami sa probinsya. Matagal na naming pinapangarap tumira dito. At sa wakas, nakabili kami ng bahay. Mula sa anak ng dating may-ari. Ganun ba? Sagot ni Gloria. Sabay sulyap sa mga gamit nila. Mga lumang kahon, plastic na upuan at isang antigong cabinet. Mukhang interesting ang mga gamit ninyo. Siguro kailangan ng kaunting upgrade para, mas bumagay kayo dito sa lugar. Tumawa ang matandang lalaki, tila wala pa ring nararamdamang insulto. Oo nga po Unti-unti naman aayusin namin ang bahay. Medyo matagal na rin kasi kaming nag-iipon para dito Napatigil si Gloria, bahagyang nagulat. Nag-ipon? Tanong niya, sabay ngiti ng pilit. Mabuti naman. Sana nga'y kayanin ninyo ang maintenance dito. Ang mga bahay kasi dito matataas ang standards, alam niyo na. Matapos ang maikling pag-uusap, bumalik si Gloria sa mansyon at agad na ikinuwento sa pamilya ang nakita. Imagine, nag-ipon daw sila para makabili ng bahay dito. Ano sa tingin niyo, Patrick? Baka naman hindi nila kayaning panindigan ang buhay dito sa village na to, no? Tumawa si Patrick habang umiinom ng alak. Hayaan mo, Gloria. Makikita rin nila ang pagkakaiba ng mundo natin sa mundo nila. Hindi magtatagal, siguradong mapipilitan silang umalis dito. Habang nag-uusap, si Sofia naman ay tahasang nagsabi, Mama, dapat gumawa siguro tayo ng paraan para malaman man lang nila na hindi sila bilong dito. Don't worry, Sofia. Sagot ni Gloria nang may kumpiyansang ngiti. Hindi natin hahayaang masira ang prestige na lugar na ito. Habang patuloy ang kanilang usapan, ang bagong lipat na mag-asawa ay masayang nag-aayos ng kanilang bahay. Hindi alintana ang mga matang mapangusga ng kanilang bagong kapitbahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng pamilyang Villaferte, nagbabalak na sila ng mga paraan upang iparamdam sa mag-asawa na hindi sila tanggap sa lugar na iyon. Ilang araw matapos makita ni Gloria at Patrick ang bagong lipat na mag-asawa, hindi na nila napigilang mapuno sa inis. Para kay Gloria, ang presensya ng mag-asawa ay tila banta sa klas ng kanilang village. Hindi nagtagal nagpasya silang gumawa ng hakbang upang ipahayag ang kanilang reklamo. Hindi na pwedeng magpatuloy ito, Patrick, sabi ni Gloria habang nagkakape sa veranda. Kailangang ipaalam sa Homeowners Association ang pagkakamaling ito. Hindi sila bagay dito. Tumango si Patrick habang nagbabasa ng financial report. Tama ka. Kapag hindi natin ginawa, baka mas dumami pa ang katulad nila. Mahirap na. Dapat maaga pa lang, masawatan na natin ang ganitong klase ng problema. Kinabukasan dumalo ang mag-asawa sa isang monthly homeowners meeting na ginanap sa clubhouse. Karaniwan lang sila ang bida sa ganitong mga pagtitipon, ngunit sa pagkakataong ito, may mas importanteng agenda sila. Matapos ang ilang diskusyon tungkol sa village maintenance, tumayo si Patrick upang magsalita. Mga kasama, panimula niya na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. May nais akong ipaalam tungkol sa bagong mag-asawa na lumipat sa village.
Hindi ko intensyong magbigay ng masamang impresyon, ngunit sa palagay ko, may kailangang linawin sa mga requirements ng mga bagong residenteng titira dito. Napatingin ang mga tao sa kanya habang seryosong nakikinig. Nagpatuloy si Patrick. Napansin namin ng asawa ko na ang mga bagong dating na ito ay tila hindi tugma sa standards ng village natin. Kung ako ang tatanungin, dapat nating siguruhin na ang bawat residenteng tumitira dito ay may kakayahang panatilihin ng dignidad sa lugar. Di ba? Sumang-ayon si Gloria na sumingit sa usapan. Tama ang asawa kong si Patrick. Alam nating lahat na ang village na ito ay para lamang sa mga taong kayang magpanatili ng mataas na kalidad ng pamumuhay. Pero ang bagong mag-asawa, kung tutusin, ay tila malayo sa ganitong level. Nagdala sila ng mga lumang kagamitan at tila hindi akma sa aesthetic ng lugar. Hindi ba dapat nating bigyang pansin ito? May ilan sa mga miyembro na tumango ngunit may iba pa rin na tahimik lamang. Si Mrs. Lopez, ang pinuno ng Homeowners Association, ay sumagot ng mahinahon. Patrick, Gloria, naiintindihan ko ang inyong alalahanin ngunit ayon sa records, lehitimong bumili ng property ang mag-asawa. Nagawa nilang magbayad ng buo at maayos naman ang kanilang mga papeles. Hindi natin maaaring husgahan ang kanilang estado sa buhay batay lamang sa kanilang mga kagamitan. Hindi natuwa si Gloria sa sagot na ito. Mrs. Lopez, naiintindihan ko yung punto mo ngunit dapat nating tandaan na ang image ng village ay mahalaga. Kung patuloy tayong tatanggap ng ganitong klase ng residente, baka mawalan tayo ng exclusivity. Hindi ba't para na rin ito sa kapakanan ng lahat ng nandito? Sumingit naman si Mr. Cruz, isa sa mga miyembro. Pero Gloria, hindi naman natin kailangang husgahan ng mga bagong residente? Kung nagbabayad sila ng dues at sumusunod sa rules, karapatan nilang tumira dito. Tumawa si Gloria ng bahagya ngunit halata ang kayabangan sa kanyang sagot. Mr. Cruz, hindi ito usapin ng karapatan, ito ay usapin ng imahe. Lahat tayo dito ay nagtatrabaho ng gusto upang mapanatili ang prestigyoso ng lugar. Ang tanong, kaya ba nilang gawin ang parehong bagay? Solely, walang malinaw na aksyon ang napagkasunduan sa meeting, ngunit ramdam ng lahat ang tensyon na dala ng reklamo ni Gloria at Patrick. Pag-uwi ng mag-asawa, hindi na itago ni Gloria ang kanyang inis. Hindi ba nila naiintindihan ang gusto nating mangyari? Ang dali lang naman ng solusyon. Paalisin ang hindi ka-level ng village na to. Sabi niya kay Patrick. Hayaan mo, Gloria. Sagot ni Patrick habang umiinom ng alak. Kung hindi man nila maalis ang mag-asawa, gagawa tayo ng paraan para mapilitan silang umalis mismo. Ang mag-asawa ay nagplano ng mas matinding hakbang upang iparamdam sa bagong residente na hindi sila tanggap sa kanilang mundo. At sa isip nila, ito ay isang labanan na kailangang mapanalunan. Pagkatapos ng homeowners meeting, hindi pa rin nakontento sina Gloria at Patrick sa kanilang reklamo. Nakaramdam sila ng pagkatalo nang hindi kinampihan ng karamihan ang kanilang panig. Kaya't nagdesisyon silang gamitin ang ibang paraan upang masira ang reputasyon ng bagong lipat na mag-asawa. Alam ni Gloria na ang chismis ay mabisang armas, lalo na't mahilig makinig ang ibang residente sa mga kwentong mainit-init pa. Isang umaga, habang nagkakape si Gloria sa kanilang paboritong veranda, nakita niyang dumaan si Mrs. Lopez, ang kanilang kapitbahay at pinuno rin ng Homeowners Association. Agad siyang tumayo at lumapit. Good morning, Mrs. Lopez. Masiglang bati ni Gloria na tila may balak na kausapin ito tungkol sa mag-asawa. Good morning din, Gloria. Sagot ni Mrs. Lopez na may ngiti. Mukhang maganda ang araw mo ngayon ah. Mukhang ganun na nga. Sagot ni Gloria habang sinasadyang ibaba ang kanyang boses para magmukhang lihim ang susunod niyang mga sasabihin. Speaking of maganda, napansin mo ba ang mga bagong lipat? Napansin ko lang kasi. May naririnig akong ilang kwento mula sa ibang kapitbahay tungkol sa kanila. Bahagyang nagulat si Mrs. Lopez. Kwento? Anong klaseng kwento, Gloria? Well, ani Gloria. Sabay sulyap sa paligid para tiyaking walang ibang makakarinig. Narinig ko na hindi raw sila ang totoong may-ari ng bahay. Mukhang nakuha lang nila ito sa isang questionable na deal. Hindi ko naman sinasabi na totoo pero alam mo naman, gusto lang nating siguraduhin ang kaligtasan ng lugar na to. Sumimangot si Mrs. Lopez. Talaga? Pero ang pagkakaalam ko, maayos ang kanilang mga papeles eh.
Ngumiti si Gloria kunwari inosente. Baka nga, pero nakapagtataray hindi ba? Galing daw sila sa probinsya tapos biglang may bahay dito. Saan kaya sila kumuha ng ganong kalaking pera? Alam mo, sa panahon ngayon, mahirap magtiwala lalo na sa mga taong hindi natin kilala. Pagkatapos ng usapan ni na Mrs. Lopez, sinadya ni Gloria na makipagkita pa sa iba pang kapitbahay. Sa bawat bahay na kanyang pinuntahan, nagbigay siya ng parehong kwento ngunit dinadagdagan pa ito ng mga maliliit na detalye upang mas magmukhang kahina-hinala ang bagong mag-asawa. Alam mo ba, sabi niya kay Mrs. Cruz, parang narinig ko na ang gamit nila, mga hand-me-down lang. Baka nga hindi nila kayang panindigan ang pamumuhay dito eh. Halos ukay-ukay lang karamihan sa mga gamit nila. Hindi nagtagal, kumalat ang chismis sa buong village. Ang ibang residente ay nagsimulang magtanong-tanong tungkol sa mag-asawa. May ilan na pilit iniwasan ang pakikipag-usap sa kanila, habang ang iba ay lihim na nagmamasid mula sa kanilang mga bintana tuwing dumadaan ang matandang mag-asawa. Samantala ang mag-asawa ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa simpleng pamumuhay nila, abala sila sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay at pagbubungkal ng lupa para sa maliliit nilang tanim. Minsan, mapapansin nila ang ilang kapitbahay na tila iiwas o hindi babati kapag nagkakasalubong sila. Hindi yata ganun kainit yung pagtanggap nila dito sa hatin ah, sabi ng matandang babae sa kanyang asawa isang gabi. Pero ayos lang, di naman siguro masama kung maging magiliw tayo at magpakilala pa sa iba. Oo, sagot ng kanyang asawa. Siguro kailangan lang natin ng kaunting oras para masanay sila sa atin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, patuloy ang pag-iikot ng chismis na nagsimula kay Gloria. Isang araw, narinig nila ang dalawang babaeng nag-uusap sa tindahan malapit sa kanilang bahay. Narinig mo na ba? Hindi raw totoo na sa kanilang bahay na yun. Baka nga may iba silang balak dito sa village natin eh. Oo nga, sagot ng isa. At tignan mo yung mga gamit nila. Parang galing sa garahe ng kung saan. Hindi sila mukhang may kaya sa totoo lang eh. Napabuntong hininga ang matandang mag-asawa. Hindi nila magawang magsalita ngunit sa loob nila, ramdam ang sakit ng pagiging hindi tanggap sa komunidad habang patuloy ang kanilang pagsusumikap na makibagay. Ang mga chismis na ikinalat nila Gloria at Patrick ay lalong nagiging hadlang sa kanilang tahimik na pamumuhay. Hindi kontento ang pamilyang Villaferte sa pagkakalat ng chismis. Nang mapansin nilang tila hindi pa rin umaalis ang mag-asawa at patuloy lang na masiglang nag-aayos ng kanilang bahay, nagpasya silang gumawa ng mas direktang hakbang upang iparamdam dito na hindi sila tanggap sa village. Isang hapon inutusan ni Gloria ang kanilang driver na iparada ang kanilang malaking SUV sa harap ng bahay ng mag-asawa, eksaktong nakaharang sa driveway nito. Habang ginagawa ito, nag-uusap si Gloria at Patrick sa veranda. Siguradong maiinis ang mga yun, sabi ni Gloria habang hawak ang tasa ng kape. Tignan natin kung may lakas ng loob silang magreklamo. Kung may sasabihin sila, alam mong kaya nating balikan sila sa Homeowners Association. Samantala lumabas ang matandang lalaki mula sa kanilang bahay upang magtapon ng basura. Napansin nito ang nakaharang na sasakyan. Lumapit siya ng maingat at tinapik ang bintana ng driver. Sir, pwede po bang iparada ito ng maayos? Medyo mahihirapan po kaming lumabas ng driveway kapag nandyan kayo eh. Ngunit bago sumagot ang driver, bumaba si Patrick mula sa veranda. May problema ba? Tanong niya, halatang may panunuya sa boses. Wala naman po sir. Sagot ng matanda na halatang naiilang. Baka lang po pwedeng ilipat ang sasakyan. Kailangan po kasi naming magdala ng gamit mula sa hardware. Ngumiti si Patrick ngunit halatang pilit. Ganun ba? Pero mukhang hindi naman kayo nagmamadali, hindi ba? Hayaan mo lang siguro ang sasakyan dito, siglit lang naman kami. Napilitang umatras ang matandang lalaki. Nagpasalamat ng mahinahon at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit ang insidenteng ito ay tila naging simula lamang ng mas malupit na mga hakbang ng Villafuerte family. Ilang araw ang lumipas, inutusan ni Gloria ang kanilang gardener na putulin ang ilang halaman sa harap ng bahay ng mag-asawa. Sa mata ng mga Villafuerte, ito ay simpleng paraan upang ipakita ang kanilang pagmamalasakit sa village. Hindi kasi bagay ang mga tanim nila, sabi ni Gloria kay Sofia habang pinapanood ang kanilang hardinero. Mukha tuloy yung probinsya ang harapan nila.
Tayo na ang gumawa ng paraan para maayos yan. Nang makita ng matandang babae ang ginagawa ng hardinero, lumabas ito at magalang na tinanong, "Pasensya na po pero bakit niyo po pinaputol ang mga halaman namin? Di naman po sila sumasakop sa property ng iba." Sumagot ang hardinero, halatang alanganin. "Inutusan po ako ni Ma'am Gloria. Sabi po niya dapat daw maging uniform ang tanim dito sa village." Hindi na nagsalita ang matanda ngunit halata sa mukha niya ang lungkot. Sa loob ng bahay, kinuwento niya ito sa kanyang asawa. Hindi na sila nagpaalam. Basta na lang nila ginawa. Parang hindi tayo kinikilala nila bilang kapitbahay. "Tiyaga lang," sagot ng kanyang asawa. Pilit na tinatago ang galit. "Hayaan mo na sila. Hindi naman nila alam ang tunay nilang pangangailangan." Hindi rin nagtagal, nakisali na rin sina Sofia at Lucas sa pagpapahirap ng mag-asawa. Minsan sinadya nilang mag-ingay malapit sa bahay ng mag-asawa, sumisigaw at nagtatawanan habang naglalaro ng kanilang hoverboard sa kalye. "Ano ba naman yan? Nakakatakot naman tumira dito," sigaw ni Sofia, halatang nagpaparinig. "Baka isang araw makita na lang natin na may nagtitinda ng isda sa tapat ng bahay natin eh." Sumabay si Lucas sa tawanan. Sinadyang ihulog ang ilang basura sa harap ng bahay ng mag-asawa. "Oops, aksidente lang," sabi niya bago tumakbo papasok ng mansyon nila. Sa kabila ng lahat ng paninindak at pagpapahirap ng pamilyang Villaferte, nanatiling matatag ang mag-asawa. Bagamat ramdam nila ang diskriminasyon at hirap, hindi nila ginawang personalin ang mga nangyayari. Sa halip, nagpatuloy sila sa kanilang araw-araw na gawain. Nag-aayos ng bahay, nagtatanim at nakikitungo sa mga mas magagalang na kapitbahay. Ngunit ang kanilang tahimik na determinasyon ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga Villaferte. Para kay Gloria, ang katatagan ng mag-asawa ay tila isang hamon. "Patrick," sabi niya isang gabi habang sila'y nag-uusap, "hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila bumibigay. Siguro kailangan natin gawing mas malinaw sa kanila na hindi sila nararapat at bilong dito." Ngunit sa likod ng kanilang mga plano, unti-unting napansin ng ibang residente ang kanilang ginagawa. Ang tanong, kailan kaya magsisimulang bumaliktad ang simpatsya ng komunidad laban sa mga Villaferte? Hindi pa rin nakontento ang pamilyang Villaferte sa kanilang mga ginagawa. Nang mapansin ni Gloria na masayang matandang mag-asawa sa kanilang maliit na tanim sa bakuran, nagalit siya. Para sa kanya, ang tanim na mga gulay, mga pechay, kamatis at sili ay hindi bagay sa isang sosyal na village na katulad nito. Isang gabi, habang kumakain ng pamilya sa kanilang marangyang dining room, sinimula ni Gloria ang kanyang plano. "Alam niyo mga anak, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan nilang magtanim ng gulay dito. Mukha tuloy palengke ang village natin. Parang sinisira lang nila ang vibe ng lugar eh." Napatawa si Sofia habang umunguya ng steak. "Mama, ang pangit nga tignan. Parang bahay sa probinsya. Bakit hindi natin tanggalin ang mga tanim nila?" Sumang-ayon si Lucas habang tumitig kay Patrick. "Papa, kung gusto nyo, kami na lang ni ate ang gagawa. Madali lang naman yun." Ngumiti si Patrick na tila proud sa idea ng kanyang mga anak. "O sige, pero huwag kayong magpapahuli. Gawin nyo ito ng maayos. Ayoko ng gulo. Pero gusto kong maramdaman nila na hindi bagay ang ganitong klase ng pamumuhay dito." Kinabukasan, sinadya ni na Sofia at Lucas na pumunta sa bakuran ng mag-asawa habang wala ang mga ito sa labas. Habang naglalaro kunwari ng bola, dahan-dahan nilang inapakan ng mga tanim sa gilid ng bahay. "Ate, tignan mo to," sabi ni Lucas habang sinasadya niyang durugin ang mga tanim ng mga kamatis. "Parang laruan lang. Ang dali pa lang sirain." Tumawa si Sofia at sinipa ang isa pang tanim. "Ang bilis nga. Wala naman silang magagawa eh. Hindi bagay ang ganto dito." Pinagpatuloy nila ang pagsira sa mga gulay. Binunot ang mga pechay, inapakan ang mga sili at hinila ang mga ugat ng tanim na sitaw. Tuwang-tuwang dalawa habang ginagawa ito na para bang isa lamang itong laro. Pagkatapos ng ilang minuto, tila naging wasak na hardin ang dati maayos na taniman na inaalagaan ng matandang mag-asawa. Iniwan nila ang mga nabunot na tanim sa lupa, kalat-kalat at durog. Nang makabalik ang mag-asawa sa kanilang bahay, agad nilang napansin ang nangyari. Tumigil ang matandang babae sa may pintuan, nakatitig sa sirang taniman.
bago tuluyang lumapit. Nang makita niya ang mga dubunot na pechay at nadurog na kamatis, hindi na napigilan ang kanyang luha. Ang mga tanim natin, bulong niya. Pilit na pinipigilan ng paghikbi. Lumapit ang matandang lalaki at niyakap siya. Sino kaya ang gagawa nito? Wala naman tayong inaagrabyado dito ah. Habang hawak ang isang durog na tanim na sili, umiiyak na tumingin ang matandang babae sa kanyang asawa. Alam mo naman mahal, ito na lang ang isa sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Bakit nila nagawang sirain ito? Tahimik silang dalawa habang iniisa-isa ang mga nasira. Pinupulot ang mga natirang piraso ng gulay. Sa kabila ng kanilang sakit, pinilit nilang magsimula ulit. Hinukay ang mga ugat at sinubukang linisin ng kalat. Sa mansyon, masaya sina Gloria at Patrick habang naririnig ang kwento ni na Sofia at Lucas. Mama, Papa, nakita niyo sana ang tsura ng taniman nila. Parang dinaanan ng bagyo. Kwento ni Lucas na tila proud na proud pa. Tumawa si Gloria sabay sabing, well done mga anak. Hindi bagay ang ganyang klase ng bakuran dito. Baka matutunan nila ang lugar na ito ay para lamang sa mga taong may taste. Tumango si Patrick habang umiinom ng alak. Kung hindi pa nila nararamdaman na hindi sila bilang dito, baka kailangan nating dagdagan pa yung ginagawa natin. Samantala sa kanilang bahay, tahimik na nanalangin ng mag-asawa habang tinitignan ang wasak nilang hardin. Sa kabila ng sakit, hindi sila gumawa ng gulo o naghanap ng away. Sa halip, nagdesisyon silang subukang magsimula ulit. Naniniwalang darating ang araw na magiging mas maayos ang kanilang buhay sa kabila ng mga panlalait at pag-aabuso ng kanilang kapitbahay. Isang hapon, habang abala sina Gloria at Patrick sa veranda, biglang napansin nila ang isang magarang itim na luxury car na pumarada sa harap ng bahay ng mag-asawang matanda. Ang sasakyan ay bago at kumikinang, halatang isang high-end na modelo mula sa Amerika. Agad na tumayo si Gloria at nilingon ng asawa. Patrick, sino naman kaya to? Mukhang hindi bagay sa bahay niya yun ang ganitong klaseng kotse. Anya, sabay taas ng kilay. Binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang matikas na lalaki na nasa edad 30. Suot ang isang mamahaling suit. Halatang sanay ito sa marangyang pamumuhay. Ngunit may aura ng pagiging matigas at seryoso. Lumapit siya sa bahay ng mag-asawa at tinawag ang kanyang mga magulang. Nay, tay! Malakas na tawag niya. Agad namang lumabas ang mag-asawa at nang makita ang anak, hindi napigilan ng matandang babae ang maiyak habang niyayakap ito. Joven anak! Sigaw ng kanyang nanay, halatang gulat ngunit labis ang tuwa. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo man lang sinabi na darating ka. Ngumiti si Joven ngunit agad lumamalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Nay, tay, ano itong nabalitaan ko? Sinabi niyo sa akin na maayos kayo rito. Pero bakit parang baliktad ang kwento ng mga kapitbahay? Nagtinginan ng mag-asawa. Halatang nag-aalangan kung papaano ipapaliwanag. Ngunit hindi na hinintay ni Joven ang sagot. Sinong may kagagawa ng pagsira ng tanim ninyo? Sinong gumagawa ng ganyan sa inyo, ha? Tahimik ang mag-asawa ngunit sa kanilang mata ay halatang alam nila kung sino ang may gawa. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Gloria ang usapan mula sa veranda at hindi nakatiis. Lumapit siya kasama si Patrick. Bitbit ang kanilang mga baso ng alak. Oh, so anak pala nila ang may ganitong sasakyan. Sabat ni Gloria na may ngiting mapanlait. Mukhang bagong dating ka. Well, kung ganyan yung suot mo, ang masasabi ko lang ay welcome to the neighborhood. Tinignan siya ni Joven, ngunit hindi sumagot. Lumapit siya kay Patrick at tumayo sa harap nito. Kayo ba ang dahilan kung bakit inaapi ang mga magulang ko? Tanong niya, diretso at puno ng diin. Nagulat si Patrick ngunit pilit na ngumiti. Ha? Ano ibig mong sabihin? Wala kaming ginagawa sa mga magulang mo. Siguro nagkakamali ka lang. Hindi naman nagpaawat si Joven. Nagkakamali? Sinira ang tanim nila. Hinarangan ang sasakyan nila sa driveway. At kung ano-ano pang paninira ang naranasan nila mula sa mga kapitbahay. At base sa lahat ng naririnig ko, kayo ang nasa likod ng lahat ng ito. Sumingit si Gloria. Itinaas ang kanyang kilay. Teka nga lang, hindi mo pwedeng pagbintangan kami ng ganyan. Siguro dapat mong tanungin ang sarili mo kung bakit hindi sila bagay dito. Ang lugar na ito ay para sa mga taong kayang panindigan ang pamumuhay dito.
Napangiti si Joven, ngunit halatang galit na galit. Hindi sila bagay dito? Alam mo ba kung sino ang bumili ng bahay na ito? Ako, para sa kanila. At bago mo sabihing hindi sila bagay dito, tignan mo muna ang sarili mo. Dahil sa pag-uugali mo, mas hindi ka bagay sa lugar na ito. Natameme si Gloria. Ito ang unang pagkakataon na may lumaban sa kanila. Ngunit pilit pa ring nagpapakatapang. Kung ganun, bakit ganyan ang itsura ng bahay nila? At bakit ganun ang mga gamit nila? Lumapit si Joven sa kanya. Itinuro ang bahay ng kanyang mga magulang. Alam mo kung bakit? Dahil mas mahalaga sa kanila ang simpleng pamumuhay kaysa sa yabang na ipinapakita mo. Ang bahay na ito ay binayaran ko ng buo at sa loob ng ilang taon, nagpapadala ako para sa kanila upang mabuhay ng maayos. Pero kahit kailan, hindi nila ginamit ang kayamanan para ipagyabang. Hindi tulad ng ginagawa ninyo. Ang tono ng boses ni Joven ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Maraming kapitbahay ang sumisilip mula sa kanilang mga bintana, nakikinig sa nangyayari. Tahimik na nagtipo ng ilan, tila nagkakampihan laban sa pamilyang Villaferte. At kung may isa pang pangyayaring ganito sa mga magulang ko, dagdag ni Joven, mananagot kayo sa batas at sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito sa kahit na sino pa man. Sa pagkakataong iyon, kahit si Patrick ay hindi na makapagsalita. Tumalikod si Joven at muling kinausap ang kanyang mga magulang. Nay, tay, magsisimula tayo ulit. Ayusin natin ang lahat at hindi na sila makakasakit pa. Habang umaalis ang mag-anak papasok sa bahay, naiwan sina Gloria at Patrick sa kanilang veranda. Tahimik ngunit halatang naiinis. Alam nilang sa pagkakataong ito, hindi sila ang panalo at ang kanilang reputasyon unti-unti nang nabubura sa mata ng kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos ng tensyonadong engkwentro sa pagitan ni Joven at ng pamilyang Villaferte, bumalik si Joven sa kanyang tahimik ngunit planadong paghihiganti. Ang pamilyang Villaferte ay walang kaalam-alam na si Joven ay hindi lamang isang ordinaryong anak na galing Amerika. Siya ay isang matagumpay na negosyante na may malawak na koneksyon sa parehong lokal at internasyonal na industriya. Ang kanyang galit ay nag-ugat sa panlalait at pang-aapi sa kanyang mga magulang at nagpasya siyang gamitin ang kanyang impluensya upang turuan ng leksyon ng pamilyang ito. Kinabukasan bumalik si Joven sa lungsod at agad na kumontak ng kanyang mga kaibigan at kasamahan. Isa sa kanyang matalik na kaibigan ay si Mr. Vasquez, isang kilalang tycoon na may malapit na kaugnayan sa industriya ng luxury goods, isa sa mga paunahing negosyo ng pamilyang Villaferte. Vasquez, sabi ni Joven habang kausap ito sa telepono. Alam kong may ilang transaksyon ka sa Villaferte Enterprises. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti kung gusto mo pang makipagtrabaho sa kanila. Kasi I have something to tell you. Pagkatapos ng maikling paliwanagan, sumang-ayon si Mr. Vasquez na unti-unting bawasan ang kanyang suporta at partnership sa negosyo ng Villaferte family. Isa lamang ito sa mga unang hakbang ni Joven. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula nang makaramdam si Patrick ng pagbabago sa kanilang negosyo. Ang ilang kliyente nila sa kanilang luxury brand ay biglang umatras mula sa mga kasunduan, habang ang iba ay nagdesisyon na maghanap ng ibang supplier. Patrick, sabi ni Gloria isang gabi habang hawak ang listahan ng kanilang monthly sales. Bakit ganito? Ang daming bumibitaw. Hindi ba't stable tayo last quarter? Ano nangyayari? Relax, Gloria, sagot ni Patrick, ngunit halatang tensyonado. Siguro temporary setback lang ito. I'll talk to our clients and fix this. Ngunit habang inaayos nila ang isang problema, mas marami pang bagong issue ang dumating. Isa pang business partner nila ang tumigil sa pag-order ng kanilang produkto, habang ang isa pa ay nagkansela ng isang malaking kontrata dahil sa reputational concerns. Hindi nila alam na lahat ng ito ay inorkestra at pinagplanuhan ni Joven. Hindi nagtagal, inutusan ni Joven ang kanyang legal team na magsagawa ng masusing pagsisiyasa sa mga negosyo ng Villaferte. Gumamit siya ng kanyang koneksyon sa gobyerno upang hanapin na ang anumang buta sa operasyon ng pamilya. Nagsimula silang makakuha ng reklamo mula sa mga ahensya ng buwis at biglang naging laman ng balita ang mga aligasyon ng underpayment at iba pang irregularidad sa kumpanya. Isang gabi, habang si Patrick ay nasa opisina, biglang dumating ang isang abogado mula sa Bureau of International Revenue o BIR. Patrick, sigaw ni Gloria habang hawak ang papel. Ano to?
Baka tayo naiimbestigahan ng BIR. Hindi ba't bayad na tayo sa buwis? Nagising si Patrick sa realidad. Hindi ko alam, pero kailangang ayusin natin to agad, kung hindi, masisira tayo. Habang tumatagal, mas lumalaki ang pinsalang dulot ng mga plano ni Joven. Ang isang malaking investor ng Villaferte Enterprises ay biglang umatras at tuluyan ng bumagsak ang sales ng kanilang luxury brand. Ang kanilang flagship store na nasa isang high-end mall ay napilitang magsara dahil sa kakulangan ng kita. Isang gabi, nagtipon ng pamilyang Villaferte sa kanilang mansyon. Hindi na sila ang pamilyang punong-puno ng kayabangan. Si Patrick ay abala sa pagtawag sa mga koneksyon upang humingi ng tulong, habang si Gloria ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Paano tayo babangon mula rito? Tanong ni Gloria halos maiyak. Ang reputasyon natin, ang negosyo natin, lahat nawawala. Tahimik ka nga muna, Gloria, sigaw ni Patrick. Hindi pa tapos to. Aayusin ko to kahit anong mangyari. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, hindi na nila nabawi ang kanilang negosyo. Unti-unti silang nalulunod sa utang at ang kanilang maluhong pamumuhay ay nag-umpisang mawala. Ang dating marangyang sasakyan nila ay napilitan nilang ibenta at ang kanilang mga ari-arian ay isa-isang isinangla upang mabayaran ang kanilang mga pagkakautang sa gobyerno. Isang araw hindi na natiis ni Gloria ang galit at takot. Pumunta siya sa bahay ng mag-asawang matanda upang harapin si Joven. Pagdating niya roon, nakita niya si Joven na tahimik na nagkakape sa veranda kasama ang kanyang mga magulang. Joven! Sigaw ni Gloria, puno ng galit. Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng to? Sabihin mo sa akin. Tumayo si Joven, matigas pa rin at kalmado. Ako? Wala akong ginagawa kundi pagtanggol ang mga magulang ko mula sa mga taong walang puso. Kung may mangyayari sa negosyo ninyo, baka naman iyan ang karma para sa lahat ng ginawa niyo sa kanila. Napahinto si Gloria, nanginginig sa galit ngunit walang maisagot. Hindi mo alam kung anong sinira mo. Ang pangalan namin ng negosyo namin. Pinutol siya ni Joven. At ang ginawa niyo sa magulang ko, sinira niyo ang dignidad nila, ang tahimik nilang pamumuhay. Ngayon, alam niyo kung ano ang pakiramdam ng mawala ang lahat ng pinaghirapan. Ang pagkakaiba, kayang magsimula ulit ng mga magulang ko, pero kayo, tignan lang natin. Hindi na nakapagsalita si Gloria. Umalis siya luhaan. Alam niyang si Joven ang nasa likod ng kanilang pagbagsak, ngunit wala siyang magagawa. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang gulong kanilang inulunsad laban sa mag-asawang matanda ay bumalik sa kanila ng mas masakit at mas matindi. Sa loob lamang ng ilang buwan, tuluyan ng bumagsak ang marangyang mundo ng pamilyang Villaferte. Ang kanilang negosyo na minsang ipinagmamalaki ni Patrick at Gloria ay tuluyan ng nalugi. Ang kanilang malalaking bahay, mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian ay isa-isang nawala sa kanilang pag-aari dahil sa utang at patuloy na pagbabawas ng kita. Sa dating mansyon, ang karangyaan ay napalitan ng katahimikan. Wala na ang kanilang mga kasambahay, pati na si Yaya Linda na nagdesisyon ng umalis dahil hindi na siya kayang bayaran. Si Patrick ay tila naging isang anino ng kanyang dating sarili. Palaging nakatingin sa malayo habang iniisip kung saan sila nagkamali. Si Gloria naman na laging puno ng yabang ay halos di na lumalabas ng bahay dahil sa hiya sa mga kapitbahay. Isang araw dumating ang eviction notice sa kanilang pintuan. Hindi na nila kayang bayaran ang mortgage ng mansyon, kaya't napalitan silang umalis. Habang nag-aayos ng kanilang mga gamit, hindi mapigilan ni Sofia at Lucas na magreklamo. Papa, Mama, bakit ganito? Paano tayo napunta sa ganito? Tanong ni Sofia na halatang galit at hindi matanggap ang pagbabago. Hindi ba't dapat marami tayong pera? Bakit wala na tayong matirhan? Dagdag pa ni Lucas na dating sanay sa buhay na puro luho. Walang maisagot sina Patrick at Gloria. Sa kabila ng kanilang dating kayabangan, ngayon ay wala silang natirang impluwensya o yaman. Ang mga dating kaibigan at kasosyo nila sa negosyo ay unti-unting lumayo. At ang mga kapitbahay na dati nilang minamaliit ay tumalikod na rin sa kanila. Habang binubuhat ang kanilang mga gamit papunta sa isang lumang van na nirentahan nila para sa paglilipat, dumaan si Joven sa tapat ng kanilang dating mansyon. Nakita niya ang pamilya. Ngayon ay walang kasing lungkot at bagsak ang tingin. Hindi na nga matiis ni Joven na hindi lumapit. Tahimik siyang tumayo sa gilid. Tinitignan ng dating mapagmataas na pamilya na ngayon tila nawalan na ng lahat.
Joven, mahinang sabi ni Gloria na halos hindi siya matignan sa mata. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Bakit mo kailangan gawin to? Tumitig si Joven kay Gloria. Ang kanyang ekspresyon ay matigas ngunit puno ng kahulugan. Ginawa ko ito para sa mga magulang ko, Gloria. Hindi niyo sila ginawang tao. Tinrato niyo sila na parang hindi sila karapat-dapat. Ngayon, alam niyo na kung ano ang pakiramdam ng mawala ng respeto. Ng dignidad. Tumulo ang luha ni Gloria. Alam niyang wala siyang may dadahilan. Alam din namang niyang sila ang nag-ugat ng lahat ng ito. Si Patrick na noon ay tahimik lamang ay lumapit kay Joven. Joven, anya, halos bumagsak ang kanyang boses. Nagkamali kami. Hindi namin naisip ang magiging epekto ng aming ginawa pero ngayon alam na namin ang sakit na nadulot namin. Nanatiling tahimik si Joven sa ilang saglit bago sumagot. Patrick, hindi ko ginusto na umabot ito rito pero minsan, kailangan matuto ng leksyon ng mga taong katulad ninyo. Hindi ko alam kung paano kayo makakabangon mula rito pero sana kung darating ang araw na iyon, maging mas mabuting tao na kayo. Tumalikod si Joven at iniwan ng pamilyang Villaferte na nagtatapos sa kanilang dating marangyang pamumuhay. Lumipat ang pamilya sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, malayo sa dating village kung saan sila namuhay ng marangya. Si Patrick ay naghanap ng trabaho ngunit dahil sa nasirang reputasyon, nahirapan siyang makahanap ng mas maayos na posisyon. Si Gloria naman ay natutong magtipid, pumipila sa palengke at tumitigil sa mga bagay na dati hindi niya iniisip. Ang mga anak nilang sina Sofia at Lucas ay nagbago rin. Natutunan nilang hindi lahat ng bagay ay libre o madali. Ang buhay ay naging mas simple ngunit mas mahirap. Sa huli, sa kanilang pagkadapa, natutunan ng pamilyang Villaferte ang halaga ng pagpapakumbaba. Bagamat hindi na ibalik ang kanilang dating yaman, unti-unti nilang natutunan ang tunay na halaga ng buhay. Paggalang sa iba, pagiging makatao at pagtanggap ng pagkakamali. Samantala, si Joven at ang kanyang mga magulang ay namuhay ng tahimik, ngunit masaya sa kanilang bahay. Patuloy nilang tinatamasa ang simpleng pamumuhay. Ngayon, ay mas malaya mula sa panlalait at pang-aapi.